umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. 30 taon na ang nakalipas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Pinalayas ang aking asawa ng walang kahit isang payong. Para sa aking ambisyon at pag-akyat sa korporasyon, tinalikuran ko ang babaeng sumama sa akin sa hirap at ginhawa. At makalipas ang 30 taon, sa isang umaga ng bagong taon, sa isang bakuran ng bahay sa probinsya na hindi sinasadyang nadaanan, kinailangan kong hawakan ang aking dibdib na parabang hihinto sa paktibok. Ang babaeng itinawil ko, hawak ang kamay ng isang hindi kilalang lalaki at isang bata, ay nakangiti sa paraang pinakamasaya sa buong mundo. Ngayon, huli na ang lahat para sa isang lalaking puno ng pagsisisi at magsisimula na ang kanyang pagtubos kasabay ng pagbubunyag ng isang katotohanang itinago sa loob ng 30 taon. Bago magsimula ang kuwento, manyaring I-like at mag-subscribe. Naway mapuspos ng kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Heto na ang ating kuwento. Kabanata 1, Luha sa araw ng bagong taon. Isang umaga ng bagong taon, habang bahagyang umambon, isang mamahaling SUV ang humahawi sa daan sa isang national highway. Sa likurang upuan, ang mga mata ni Don Ricardo Sandoval, ang chairman ng Sandoval Group of Companies, SGC, ay nakatanaw sa mga tanawing nadadaanan. Mula sa driver's seat, sinisipat ang kanyang personal assistant na si Leo ang ekspresyon ng kanyang amo sa rearview mirror. Sir, 30 minuto na lang po at darating na tayo sa probinsya para bisitahin ang puntot ng ninuno ninyo. Tumango si Don Ricardo. Nakpatuloy ang sasakyan sa pagtakbo. Unti-unting lumalakas ang ambon. Naging mas abala ang pag-andar ng mga wiper. Napabuntong hininga si Don Ricardo habang nakatingin sa labas. Taon-taon, tuwing bagong taon, ito ang daang kanyang tinatahak. Ang daan patungo sa puntot ng kanyang magulang. 30 taon na niyang inuulit ang parehong paglalakbay. Dumaan ang sasakyan sa bungad ng isang maliit na bayan. Sa gilid ng kalsada ay may mga hilera ng malumang bahay. Walang interes na nakatingin si Don Ricardo sa bintana nang bigla siyang napatayo. Sa bakuran ng isang bahay, may nakatayo na isang asul na tolda. Sa ilalim nito, may mahabang lamasang kahoy na pinalilibutan ng maraming tao. Itigil mo ang sasakyan. Nanginginig na sabi ni Don Ricardo. Po, naguguluhang tanong ni Leo. Sabi ko itigil mo ngayon din, sigaw ni Don Ricardo. Agad na itinigil ni Leo ang sasakyan sa gilid ng daan. Idinikit ni Don Ricardo ang kanyang mukha sa bintana. Sa bakuran, may isang mahabang lamesa. Ang mataw sa paligid nito ay abala sa paghahanda ng pagkain para sa medianoche. May isang matandang babae na may buho na kulay abo na nakatali sa likod. Ngumingiti ang babae habang nahihiwang ng masangkap. Nagsimulang manginig ang nalabi ni Don Ricardo. Elena, sa tabing ang babae, isang lalaking nasa 30 anyos ang nagmamasa ng harina. Sa kandungan ng lalaki ay may isang batang babae, 7 taong gulang, na nakakapit at tumatawa. Tumakbo ang bata papunta kay Elena at yumakap sa kanya. Hinaplos ni Elena ang gulong bata at ngumiti ng buong puso. Ang lalaki ay ngumiti rin at tinagbayan si Elena. Lola, ganito po ba? Tila narinig ni Don Ricardo ang tinik ng bata. Hinawakan ni Elena ang kamay ng bata at tinuruan itong makbalot ng empanada. Sa isang sulok ng bakuran, may isang malaking kaldero na umuusok. Sa ibabawang lamesa, maayos na nakahanay ang manatapos ng pagkain. Chairman, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Leo. Hindi sumagot si Don Ricardo. Hindi kumukurap ang kanyang mata habang nakatitik sa bakuran. Binuhat ni Elena ang bata at tumayo. May sinabi ang lalaki kay Elena. Naktawanan silang tatlo. Dahan-dahang itinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay patungo sa bintana. Dumampi ang kanyang palad sa malamig na salamin na parabang gusto niyang abutin ang masayang tanawin. Noon,
Nakita niya ang pakumpas ngang bibig ng lalaki na tinatawag si Elena na inay. Marahang tinapik ni Elena ang likod ng lalaki. Hinila ng bata ang palda ni Elena habang tinatawag itong lola. Biglang namutla ang mukha ni Don Ricardo. Naging kulay asul ang kanyang magalabi. Nag-asawa siyang muli, pabulong niyang sabi. Nagsimulang bumilis ang kanyang pahinga. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Chairman, sigaw ni Leo habang nakalingon sa likod. Yumuko si Don Ricardo. Halos hindi siya makahinga. Lalong namutla ang kanyang mukha. Hindi ako makahinga. Hirap na sabi ni Don Ricardo. Mabilis na lumabas si Leo at binuksan ang pinto sa likod. Kinuha niya ang oxygen tank mula sa trunk ng sasakyan. Isinuot niya ang maskara sa mukha ni Don Ricardo. Nang pumasok ang oxygen, unti-unting huminahon ang pahinga ni Don Ricardo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa bakuran. Pumasok si Elena sa loob ng bahay. Karga ang bata. Inayos ng lalaki ang mga pagkain sa lamesa. Isa-isang tumayo ang mga tao sa ilalim ng tolda. Isang masaya at payapang tanawin ng Kapaskuhan. Pupunta po ba tayo sa ospital? Tanong ni Leo. Huwag, sabi ni Don Ricardo sa likod ng oxygen mask. Pero chairman, ang kondisyon ninyo. Sa mansyon, umuwi na tayo. Ngayon din, nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Nagalinlangan si Leo ngunit tumango rin. Umandar muli ang sasakyan. Lumingon si Don Ricardo. Tinitiknan ang bakuran habang papalayo. Tila naririnig niya ang halahak ni Elena. Ang imahe ni Elena na masayang, karga ang bata ay hindi maalis sa kanyang isipan. Matagal na naglakbay ang sasakyan. Tinanggal ni Don Ricardo ang oxygen mask. Stable na ang kanyang pahinga ngunit maputla pa rin ang kanyang mukha. Muling sumipat si Leo sa rearview mirror. Chairman, sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Ayos lang, magpatuloy ka lang, sabi ni Don Ricardo habang nakatingin sa labas. Malakas pa rin ang ambon. Makalipas ang isang oras, pumasok ang sasakyan sa malaking gate ng isang mansyon. Sa sala, nagtitipon na ang mataw. Pagbukas ni Don Ricardo na pinto, lahat na mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang asawa, si Isabelle Montenegro, ay nakaupo sa sofa. Sa tabi niya ay ang panganay na anak na si Anton at ang dalawa pa nilang anak. Sa isang sulok, isang abogado na naka-Amerikana ang may hawak na briefcase. Buti naman at dumating ka na. Ang tagal mo, walang emosyong, sabi ni Isabel. Tumayo si Anton at inilapag ang isang folder ng mga dokumento sa mesa. Itay, hindi na po tayo magbabatian. Tingnan ninyo po ito. Binuklat ni Anton ang mga dokumento. Isang detalyadong listahan ng hatian sa mana. Bawat item ay may katumbas na numero at porsyento. Ano to? Mahinang tanong ni Don Ricardo dahil matanda ka na. Itay, at hindi na rin maganda ang iyong kalusugan. Naisip naming mas magandang ayusin na ito ng maaga, sabi ni Isabel habang umiinom ng tsa. Nandito na rin ang abogado. Kapag pumirma kayo ngayon, magiging mayo na ang la. Tama si inay, dagdag ng pangalawang anak. Tumango rin ang bunsong anak na babae. Sa araw ng bagong taon, ito ang daladala ninyo. Tanong ni Don Ricardo habang nakatingin sa mga papeles. Wala na po tayong oras. Alam ninyo namang kailangan na ring ayusin ang mga bagay sa kumpanya, sabi ni Anton habang naglalabas ng ballpen. Labas, putol ni Don Ricardo. Itay, sinabi kong lumabas kayo, sigaw ni Don Ricardo. Biglang tumahimik ang buong sala, dahan-dahang umatras ang abogado. Ibinaba ni Isabel ang kanyang tasa. Kinagat ni Anton ang kanyang labi at kinuha ang mga dokumento. Pag-isipan ninyo, nandito lang kami sa sala. Dahan-dahang sabi ni Isabel. Naglakat si Don Ricardo patungo sa kanyang study. Sinundan siyang tingin ni Isabel at sumenyas kay Anton. Isinara ng malakas ang pinto ng study. Tumayo si Don Ricardo sa harap ng kanyang mesa.
Nanginginig ang kanyang nga kamay. Sa likod ng isang bookshelf, may isang nakatagong vault. Ipinasok ni Don Ricardo ang kombinasyon. Bumukas ang pinto at may isa pang vault sa loob. Muli niyang ipinasok ang isa pang kombinasyon. Isang maliit na kahon ang lumitaw. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may isang pares ng luma at simpleng singsing na pangkasal. Inilagay niya ito sa kanyang palad. Naalala niya ang araw 30 taon na ang nakalipas. Ang araw na iniwan ni Elena ang singsing sa mesa bago umalis. Malamig ang maga singsing sa kanyang palad. Hinawakan niya ito ng mahigpit at napaupo sa kanyang silya. Mula sa siwang ng pinto ng study, may liwanag na tumatagos. Naglakad si Isabel sa pasilyo at sumilip. Nakita niya si Don Ricardo na nakayuko, hawak-hawak ang malumang singsing. Nanlit ang magamata ni Isabel. Naglakad siya patungo sa dulong pasilyo at kinuha ang kanyang telepono. Security head, umakyat ka rito ngayon din. Maya-maya, tumayo ang security head sa harap ni Isabel. Ay trace mo ang buong ruta ng sasakyan ng chairman ngayon, mahinang utos ni Isabel. May problema po ba, ma'am? Maingat na tanong ng security head. Kunin mo lahat ng CCTV, dashcam footage, lalo na kung saan huminto ang sasakyan. Kunin mo lahat ng video sa paligid. Magusali mataw lahat. Masusunod po. Yumuko ang security head at umalis. Muling tiningnan ni Isabel ang pinto ng study. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Samantala, sa loob ng study, kinuha ni Don Ricardo ang telepono. Leo, umakyat ka rito. Ngayon din. Pagkalipas ng 5 minuto, pumasok si Leo sa study. Yung babaeng nakita natin kanina, sabi ni Don Ricardo habang nakatingin sa labas. Opo, Chairman. Ang pangalan niya ay Elena Reyes. 30 taon na ang nakalipas. Asawa ko siya. Nanlaki ang nga mata ni Leo, ngunit hindi siya nagsalita. Alamin mo ang lahat tungkol sa buhay niya sa nakalipas na 30 taon. At yung lalaking kasama niya. Alamin mo rin. Masusunod po, kumuha si Leo notebook. Alamin mo kung nag-asawa siyang muli, ang pagkataungang asawa niya, pamilya niya, lahat at kung kaninong anak yung bata. Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Gawin mo itong lihim. Huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na sa asawa ko. Titiyakin ko po. Simulan mo bukas. Gamitin mo ang intelligence team. Halungkatin mo lahat ng records. Magtanong ka sa mga kapitbahay. Opo, Chairman. Gagawin ko po ito ng maingat. Naalala mo ba ang address? Opo, napin ko na po ang lokasyon. Puntahan mo mismo. Tingnan mo kung paano siya nabubuhay, kung ano ang trabaho niya. Lahat, pumikit si Don Ricardo. Nang lumabas si Leo, naiwan siyang mag-isa. Binuksan niya ang drawer ng mesa. May isang lumang litrato. Isang babae sa isang black and white photo, naglalakad sa ulan ng walang payong, nakatalikod lamang. Basang-basa ang damit na nakadikit sa kanyang katawan. Kinuha niya ang litrato. Nanginginig ang kanyang kamay. Sinindihan niya ang isang lighter. Itinapat niya ang apoy sa gilid ng litrato. Unti-unting nasunog ang papel. Ang likod ni Elena ay dahan-dahang naglaho sa usok. Tumingin si Don Ricardo sa ashtray at pumikit. Isang butil ng luha ang pumata sa kanyang pisngi. Tumulo ito sa abong litrato, nagivan gmarka. Sa labas, patuloy ang pagambon. Tinatakpan ng dampingang ulan ang bakuran ng mansyon. Ibinalik ni Don Ricardo ang masingsing sa vault. Isinara niya ito at napabuntong hininga. Kabanata 2. Ang nakatagong katotohanan, 3 araw na ang nakalipas mula nang simulan ni Leo ang investigasyon. Sa isang eskinita sa loob ng isang palengke, may isang karatulang nagsasabing Elena's gotohan. Ipinak ni Leo ang kanyang sasakyan sa bungat ng palengke. Sa loob ng sasakyan, kinuha niya ang isang kamera na may telephoto, lens at itinutok sa gotohan, alas 7 ng umaga. Itinaas ang rolyong pinto ng gotohan.
Lumabas si Elena na naka-apron at may hawak na walis. Sinimulan niyang walisin ang harap ng kanyang kainan. Kumuha ng litrato si Leo. Inay, ako na po riyan. Lumabas ang lalaking kasama niya nung isang araw. Kinuha niya ang walis mula kay Elena. Marco, ihanda mo na ang mga delivery. Mukhang marami tayong order ngayon. Tinapik ni Elena ang likod ng lalaki. Marco pala ang pangalan niya. Isinulat ni Leo ang pangalan sa kanyang notebook. Unti-unting dumating ang mga customer. Nagluluto si Elena ng goto sa kusina. Inilalagay ni Marco ang mga insulated bag sa kanyang delivery motorcycle. Dahan-dahang pinaandar ni Leo ang sasakyan. Sinusundan ang ruta ni Marco. Dumating si Marco sa unang destinasyon, isang construction site. Nagbaba siyang ilang order goto. Salamat po, nakangiting sabi ni Marco sa mga trabahador. Salamat Marco, pakikumusta mo kami sa nanay mo, sabi ng isang trabahador. Opo, sige po, sumakay muli si Marco sa kanyang motor. Sinundan ni Leo ang ruta ni Marco hanggang hapon. Paglubok ng araw, bumalik si Marco sa gotohan. Isinaran nila ang kainan at sabay na naglakad papasok sa isang eskinita. Huminto sila sa harap ng isang maliit na apartment building. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, isang batang babae ang kumaaway. Itay, kumawe si Marco sa bata. Pumasok sila ni Elena sa loob. Bumaba si Leo sa sasakyan at tumingin sa paligid. Isang kapitbahay ang lumabas para magtapon ng basura. Nilapitan siya ni Leo. Excuse me po, pwede po magtanong? Makalang na sabi ni Leo. Tiningnan siyang kapitbahay. Yung nga nakatira po sa second floor, kilala niyo po ba sila? Ah, si Marco. Mabait na bata yan. Silang tatlo lang ang nakatira diyan, ang nanay niya at ang anak niyang babae. Yung asawa po niya, si Marco. Naku, ilang taon na ring patay ang asawa niyan na aksidente sa sasakyan. Simula noon, mag-isa na niyang pinalaki ang anak niya. Yung nanay po niya, tunay niya pong ina. Sila ang may-ari nung gotohan sa palengke. Masarap ang luto nila. Wala po siyang asawa. Yung lola, wala. Mag-isa lang siya. Pinalaki niya si Marco nang walang asawa. Tumango si Leo at nagpasalamat. Bumalik siya sa sasakyan at isinulat ang lahat sa kanyang notebook. Makalipas ang 2 araw, pumasok si Leo sa opisinang chairman. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Chairman, tapos na po ang investigasyon. Kinuha ni Don Ricardo ang folder. Sa unang pahina, may larawan ni Elena. Si Ginang Elena Reyes po ay hindi nag-asawang muli. 30 taon siyang namuhay mag-isa, maingat na sabi ni Leo. Natigilan si Don Ricardo. At si Marco po, anak niya, ipinanganak niya ito sa isang center para sa single mother pagkatapos ng inyong diborsyo. Binuklat ni Don Ricardo ang susunod na pahina. May kopya ni birth certificate, ang petsa ni kapanganakan, tugma sa petsa ni aming paghihiwalay. Nanginginig na sabi ni Don Ricardo. Eksakto po. Malaki po ang posibilidad na si Ginong Marco ay tunay ninyong anak. Nabitawan ni Don Ricardo ang folder, nakalat ang mga papel sa sahig. At si Marco po, namatayan ng asawa 4 na taon na ang nakalipas. Mag-isa niyang pinalalaki ang kanyang 7 taong gulang na anak. Sumandal si Don Ricardo sa kanyang upuan at pumikit. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Samantala, sa isang suite sa mansyon, si Isabel ay nakatutok sa isang laptop, dashcam footage. Ang eksena noong bagong taon kung saan huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay sa probinsya. Pinalaki niya ang imahe, ang mukha ni Elena, ang babaeng to, bulong ni Isabel. Kinuha niya ang telepono. Anton, umakyat ka rito ngayon din. Pagkalipas ng 10 minuto, pumasok si Anton. Ano po yon, inay? Tingnan mo to. Ipinaharap ni Isabel ang laptop. Tiningnan ni Anton ang screen. Kilala mo ba ang babaeng yan? Hindi po.
Ang unang asawa ng tatay mo, 30 taon na silang hiwalay. At tingnan mo ang lalaking tu, mga 30 anyos. Tama, ipinanganak pagkatapos nilang maghiwalay. Huwag mong sabihing si Itay. Malaki ang posibilidad. Huminto ang tatay mo sa tapat ng bahay na yan at matagal na tumitik. Halos hindi na nga makahinga. Nanigas ang mukha ni Anton. Bumili kang stocks ng kumpanya ngayon din. Gamitin mo ang pangalan ko, pangalan ng nga kamag-anak natin. Lahat. Ngayon na po. Bago pa lumitaw ang lalaking yan, kailangan nating makuha ang control. Isinara ni Isabel ang laptop. Makalipas ang 2 araw, nakaupo si Anton sa isang coffee shop sa isang mamahaling hotel. Sa tapat niya, isang kilalang fixer para sa mga real estate. Sa ilalim ng mesa, isang briefcase. Kailangang may deklara ang lugar ng Palengke bilang redevelopment zone. Mahinang sabi ni Anton. Ang buong lugar na yon, malaki yon. Huwag mong problemahin ang pera. Itinulak ni Anton ang briefcase. Binuksan itong ng fixer. Puno ng pera. At itong kainan na to, inilabas ni Anton ang isang litrato ng Elena's gotohan. Unahin ninyo sa demolisyon. Masusunod po, pagkalipas ng 5 araw sa gotohan ni Elena, hapon, katatapos lang ng tanghalian, biglang bumukas ang pinto. Isang grupo ng mamaton ang pumasok. Inihagis ng LiDAR nila ang isang demolition notice sa harap ni Elena, Redevelopment Zone 2. Umalis na kayo. Anong ibig sabihin nito? Wala kaming natanggap na abiso. Heto na ang abiso. 3 araw para lisanin ang lugar na to. Sinipang maton ang isang mesa. Nabasag ang mga mangkok. Anong ginagawa ninyo? Sigaw ni Elena. Lumabas si Marco mula sa kusina. Umiyak ang kanyang anak na babae. Mabilis na tumakbo si Elena para yakapin ang bata. Lola, mahigpit na yumakap ang bata. Sinimulang pagbabaliktarin ng mga maton ng mga gamit. Tumigil kayo, hinarang sila ni Marco. Isang matonang umugot ni Gil kayo. Tabi, iwinasiwas niya ito. Sinalak ni Marco gamit ang kanyang braso. Isang malakas na tuno. Dumugo ang braso ni Marco. Marco, sigaw ni Elena. Sinuntok ng isa pang maton si Marco sa tagiliran. Bumagsak siya sa sahig. Dalhin mo si Inay. Ilayo mo ang bata. Hirap na sabi ni Marco. Lalong hinihpitan ni Elena ang yakap sa apo. Palapit na ang mga maton kay Marco ng isang itim na sedan ang huminto sa labas. Bumukas ang pinto. Bumaba si Don Ricardo. Sumunod ang 6 na bodyguard. Sumenyas si Don Ricardo. Mabilis na pumasok ang memha bodyguard at pinakahampas ang memha maton. Napigilan ang mga maton. Napaluhod sila sa sahig. Tinulungan ni Elena si Marco na makatayo at itinaas niya ang kanyang tingin. Naktama ang kanilang mga mata ni Don Ricardo na nakatayo sa may pinto. Dahan-dahang humakbang si Don Ricardo papasok. Biglang tumayo si Elena. Kumuha siyang basak na bote at itinaas ito. Itinutok kay Don Ricardo. Huwag kang lalapit. Nanginginig ang boses ni Elena. Huminto si Don Ricardo. Hindi siya makagalaw. Umalis ka na. Ngayon din. Lalong itinaas ni Elena ang basak na bote. Tiningnan ni Don Ricardo si Elena. Tiningnan niya ang duguan na si Marco. Tiningnan niya ang nanginginig na bata. Lumapit si Leo, chairman. Umiling si Don Ricardo at dahan-dahang umatras. Lumabas siyang kainan. Isinakay ng mga bodyguard ang mga maton sa isang van ng pulis. Sumakay si Don Ricardo sa kanyang sasakyan. Dahan-dahang umalis ang sasakyan. Ibinaba ni Elena ang basak na bote at tumakbo kay Marco. Inay, ayos lang ako. Paano kang magiging ayos? Ang dami mong dugo. Nanginginig ang nga kamay ni Elena. Mula sa isang rooftop sa kabilang gusali, isang lalaki ang kumukuha ng litrato ng lahat ng nangyayari. Ang fikse na inupahan ni Isabel. Kabanata 3, ang pagluhod magnate. Kinabukasan, sarado ang Elena's gotohan. Isang taksi ang huminto sa tapat. Bumaba si Don Ricardo.
Nakasuot siyang ordinaryong jacket, hinding kanyang mamahaling suit. Mag-isa siya. Kumatok siya sa rolyong pinto. Elena, ako to. Walang sagot. Kumatok siyang muli. Pakiusap, makusap tayo. May narinig siyang ngayapak sa loob. Dahan-dahang itinaas ang rolyong pinto hanggang sa taas ng tuhod. Nakaupo si Elena sa loob, may hawak na isang timba ng tubig. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Yung nangyari kahapon. Wala akong kinalaman doon. Totoo yun. Walang kinalaman? Nga tauhan ng anak mo mga yon. Itinaas ni Elena ang timba at ibinuhos ang tubig kay Don Ricardo. Basang-basa ang pantalon ni Don Ricardo. Umalis ka na rito. Huwag ka nang babalik. Elena, wala tayong dapat pag-usapan. Tapos na ang lahat, 30 taon na ang nakalipas. Ibinaba ni Elena ang pinto. Lumuhod si Don Ricardo sa maputik na saig. Pakiusap, isang beses lang. Ganap na isinara ni Elena ang pinto. Narinig ang tunog na kandado. Nanatiling nakaluhod si Don Ricardo sa harap ang saradong pinto. Nakayuko. Sa likod ng gusali, si Marco ay naglalakad dala ang isang kahon ng gasuplay. Pagliko niya, nakita niya ang isang lalaking nakaluhod sa harap ng kanilang kainan. Ibinaba niya ang kahon at kinuha ang kanyang telepono. Pinalaki niya ang imahe. Inilagay niya ang litrato sa search engine, Sandoval Group of Companies. Chairman Ricardo Sandoval. Lumabas ang resulta. Naalala niya ang isang lumang newspaper clipping sa drawer ng kanyang ina. SGC Vice Chairman Ricardo Sandoval returns to management. Parehong tao. Siya ang tatay ko nang ginginig na bulong ni Marco. Isang oras ang lumipas sa mansyon ni Don Ricardo. Pumasok siya, basa at may putik pa rin ang pantalon. Nasa sala si Isabel, may hawak ng mga litrato. Ano to? Iniagis niya ang mga litrato kay Don Ricardo. Mga litrato niya na dumadating sa kainan. Ikaw mismo ang pumunta para iligtas ang dati mong asawa. Wala kang pakialam, wala akong pakialam at lumuhod ka pa raw sa kanya. Nagtaksi ka papunta run at isang oras kang nakaluhod sa harap ng pinto niya. Hindi sumago si Don Ricardo. Gusto mo bang mag-file ako ng divorce? O baka gusto mong ma-diagnose na may dementia at ipadala sa isang nursing home? Gawin mo ang gusto mo, sabi ni Don Ricardo at naglakad papuntang study. Hinawakan ni Isabel ang kanyang braso. Magsisisi ka. Matagal na akong nagsisisi. Hinawi ni Don Ricardo ang kanyang kamay at pumasok sa study. Kinuha niya ang telepono. Leo, umakyat ka. Pakpasok ni Leo. Handa mo na ba? Opo, Chairman. Inilabas ni Leo ang isang makapal na envelope. Sa loob, mga dokumento ng mga offshore account at ill-gotten wealth. Ito po ang listahan ng mga parang inilabas ni Ma'am Isabel sa loob ng 30 taon. Lumabas si Don Ricardo at inilatak ang mga dokumento sa harap ni Isabel. Namutla si Isabel, ito ang lahat ng parang ninakaw mo at narito ang lahat ng ebidensya. Gusto mo ng divorce? Si makita tayo sa accord. Kapag isinapubliko ko to, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Kinagat ni Isabel ang kanyang labi, hindi na siya muling nagsalita ng pagbabanta. Kinagabihan, isang itim na sedan ang huminto sa tapat ng apartment ni Marco. Bumaba si Anton. Sino po sila? Tanong ni Marco. Anton Sandoval, Executive Director ng SGC. Nagabot siya ng business card. Puwede ba tayong mag-usap? Nagabot si Anton ng isang folder. Sa loob, isang titulong, 50 milyong pisong tsondo sa BGC sa pangalan mo na to. At hito pa, isang passbook na may lamang 50 milyong piso. Dalhin mo ang nanay mo at anak mo at umalis kayo ng bansa. Hindi, sabi ni Mark. Gusto mo 9 milyon. Hindi ito tungkol sa pera. Ang maginawa ninyo sa amin, babayaran ninyong pera. Pinunit ni Marco ang titulo at ang passbook. Ikinalat niya ang mga piraso sa paanan ni Anton.
huwag na kayong babalik. Kinabukasan, sa opisina ni Don Ricardo, pumipirma siya sa isang kasulatan. Paglilipat ng shares ng isang kumpanya sa pangalan ni Marco Reyes. Sa palengke, isang bulldozer ang dumating. Redevelopment zone po ito. Umalis na po kayo, sigaw ngang natauhan ng City Hall. Lumabas ang manaktitinda, may hawak na matubo at kahoy. Hindi kami aalis, gumawa silang ng barikada. Lumabas si Elena at Marco. Hinawakan ni Elena ang kamay ng anak. Hindi, dito lang ako. Paandap na ang bulldozer ng 3 itim na van ang dumating. Bumaba ang maabogadong naka-Amerikana. May court injunction po kami laban sa demolition, sabing nangungunang abogado. Natigilan ang lahat, kinahapunan. Sa isang emergency board meeting sa SGC, kinakansela ko ang redevelopment project sa palengke, anunsyo ni Don Ricardo. Chairman, hindi puwede. Bilyon-bilyon na ang nagastos natin. Tumayo si Anton. Pero ako yon, ako ang magdedesisyon. Kinagabihan, tumawag si Marco kay Leo. Gusto ko po kayong makausap ngayon din. Isang itim na Maybach ang dumating. Sumakay si Marco. Inay, babalik po ako. Niyakap niya ang kanyang ina. Mahal kita, inay. Habang papalayo ang sasakyan, kinabahan si Elena. Kabanata 4, ang paglitaw nung tagapagmana. Kinabukasan, sa SGC headquarters. Dinala si Marco sa isang VIP lounge. Pinagsuot siya ng isang mamahaling suit. Sa lobby, naghihintay si Don Ricardo. Handa ka na? Hindi ko po alam. Ayos lang yan. Sumama ka sa akin. Pumasok sila sa elevator. Dumating sila sa pinakamataas na palapag. Sa loop ng boardroom, naghihintay ang nga executive. Sino yan? Bulungan nila. May mahalaga akong anunsyo, sabi ni Don Ricardo. Sa malaking screen, lumabas ang resulta ng isang DNA test. Ito si Marco Reyes. Anak ko, nakagulo ang lahat. Anak ko siya sa dati kong asawa. Narito ang resulta, 99,9% match. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel at Anton. Nakita nila ang resulta sa screen. Ano to? Namutla si Isabel at biglang bumaksak sa sahig. Dalhin niyo siya sa klinik. Sigaw ni Anton. Matapos ang kaguluhan, inanunsyo ni Don Ricardo, simula ngayon, si Marco Reyes ang bagong head ng Future Strategy Division. Kinagabihan, sa isang mamahaling restaurant, nakipagkita si Anton sa vice chairman ng karibal na kumpanya, ang Coronado Corp. Kailangan kong pondo, 5 bilyong piso. Para saan? Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng trade secrets ng SGC para sa bago naming teknolohiya. Nakasundo sila. Ilang araw ang lumipas. Punong batikos ang balita tungkol kay Marco. Bagong executive ng SGC, may kaso ng estafa. Tunay nga bang anak, mga pekeng litrato niya sa korte ang kumalat. Nagprotesta ang mga tao sa harap na GCGJ. Mandaraya, paalisin. Humarap si Marco sa kanila. Kinuha niya ang isang tablet. Ipinakita niya sa lahat ang isang video. Isang recording ng boses ni Anton. Makalat kayo ng pekeng balita. Heto ang 50 milyon. Ipinakita rin niya ang bank transfer. Natahimik ang lahat. Habang pinapanood ito mula sa kanyang opisina, hinawakan ni Don Ricardo ang kanyang dibdib at bumaksak. Chairman, sigaw ni Leo, tawagin ang ambulansya. Sa ospital, dinala si Don Ricardo sa ICU. Sa pasilyo, nilapitan ni Isabel ang isang nurse. Ilagay mo to sa dextrose niya, sabi niya habang inaabot ang isang maliit na bote at isang sobre ng pera. Kinagabihan, habang papunta si Elena sa ospital, isang fanang huminto sa likod niya sa parking lot. Tinakpan ang kanyang bibig at pilit siyang isinakay. Sa ICU, pumasok ang gamot sa katawan ni Don Ricardo. Nagsimulang manigas ang kanyang katawan. Leo, hirap niyang sabi, si Elena, nasa panganib. Chairman, kinidnap po siya sa parking lot. Biglang hinila ni Don Ricardo ang karayom ng dextro sa kanyang kamay. Dumugo ito.
Wheelchair. Ngayon din, isinakay siya sa wheelchair at mabilis na lumabas ng kwarto. Kabanata 5. Pagsagip na itinaya ang buhay. Sa basement parking, palis na ang van. Sa loob, nagpupumiglas si Elena. Mula sa elevator, mabilis na lumabas ang wheelchair ni Don Ricardo. Hinabol niya ang van. Chairman, sigaw ni Leo. Itinapon ni Don Ricardo ang sarili mula sa wheelchair at gumulong sa sahig. Humarang sa harap ng van. Nagpreno ang van. Baliw, sigaw ng driver. Sagasaan mo na, utos ng kasama niya. Paandar na ang van nang dumating ang mga bodyguard. Binaksa nila ang mga bintana. Inilabas nila si Elena. Pinadapan nila ang mga kidnapper. Mahal, tumakbo si Elena kay Don Ricardo. Bakit mo ginawa to? Umiyak niyang sabi. Para protektahan ka, hirap na sabi ni Don Ricardo. Sa bulsa ng isang kidnapper, nakita ng isang bodyguard ang isang maliit na notebook. Listahan ng taong binayaran 30 taon na ang nakalipas. Mapekeng testigo sa isang kaso ng pangangalo niya. Sa huling pahina, Isabel Montenegro. Ipinakita ito kay Don Ricardo. Ang pangangalo niya ni Elena, kasinungalingan lang lahat, gawa-gawa lang ni Isabel, napatakip siya sa kanyang mukha, 30 taon. Humagulgol siya sa sahig ng parking lot. Kinabukasan, sa isang board meeting, sinubukan ni Isabel na patalsikin si Don Ricardo. Biglang pumasok ang isang matandang lalaki. Si Ginong Bautista, isang dating board member na matagal, nang nawawala. May dala akong libro de kwenta, sabi niya. Lahat ng pagnanakaw ni Isabel sa kumpanya sa loob ng 30 taon. Arestuhin na sana si Isabel nang tumakbo siya palabas, ngunit hinarang siya ng security. Darating na ang mapulis, ma'am, napupo si Isabel sa saig. Samantala, nasunog ang isang pabrika na SGC. 3 empleyado ang natrap sa loob. Si Marco, nakararating lang, ay kumuha ng fire gear at pumasok sa nasusunog na gusali. Isa-isa niyang inilabas ang 3 empleyado. Nakunan ito ng Manius helicopter. Naging bayani siya sa mata ng publiko. Sa ospital, nanunot ng balita si Don Ricardo at Elena. Anak natin yan, bulong ni Elena. Hinawakan ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Hindi niya ito inalis. Nang gumaling-galing na si Don Ricardo, ibinigay niya kay Leo ang kombinasyon sa kanyang vault. Sa loob, isang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Isabel at Anton. Ibigay mo sa NBI. Kinagabihan, ni-raid na ng mga ahente ang bahay ni Isabel at opisina ni Anton. Habang pinapanood ang balita, muling inatake sa puso si Don Ricardo. Ang kanyang heart monitor ay nakpakita ng isang tuwid na linya. Kabanata 6. Pagbabayad sala at pagpapatawad, 1 linggo ang lumipas. Nakaligtas si Don Ricardo at inilipat sa isang regular na kwarto. Sa opisina ni Marco, isang grupo ng 5 profesional ang dumating. Isang abogado, isang IT expert, isang arkitekto, isang doktor at isang accountant. Kami po ay mga skolas na tinulungan ni Chairman Sandoval sa loob ng 30 taon, sabi ng abogado, habang inilalapag ang isang tumpo ng mga sulat. Binasa ni Marco ang isang sulat. Sana maging isang makatarungang abogado ka. Hindi tulad ko na ginamit ang kapangyarihan. Bawat sulat ay punong ng pagsisisi at pag-asa. Sa isang sulat, sinabi ni Don Ricardo, ang pagtulong sa inyo ang aking paraan ng pagtubos sa kasalanan ko sa aking asawa at sa anak na hindi ko nakasama. Umiyak si Marco. Handa po kaming tumulong sa inyo, Director, sabi nila. Sa ospital, ipinakita ni Marco ang masulat sa kanyang ama. Ginawa ko yon dahil kasalanan ko ang lahat, sabi ni Don Ricardo. Noong nakita-kitang masaya kasama si Elena, doon ko naintindihan kung ano ang sinayang ko. Hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ama, Itay. Sa unang pagkakataon, tinawag niya itong Itay. Pumasok si Elena.
dahan-dahan niyang inilagay ang dalawang lumang singsing sa ilalim ng unan ni Don Ricardo, isang tahimik na pagpapatawad. Sa airport, palis na sana si Isabel nang arestuhin siya ng mga ahente ng Interpol. Sa isang parking lot, si Anton naman ay dinakip dahil sa corporate espionage. Pagkalabas ng ospital, dinala ni Don Ricardo si Elena sa isang lote kung saan itatayo ang Elena Reyes Foundation and Community Kitchen. Pumirma siya sa kontrata. Kinabukasan, sa isang special stockholders meeting, inanunsyo ni Don Ricardo ang kanyang pagre-retiro at ipinasa ang pagiging chairman kay Marco. Pinalakpakan siyang lahat. Kabanata 7. Isang bagong simula, isang buwan ang lumipas. Sa inauguration ni Marco bilang bagong chairman, ang una niyang ipinakita sa screen ay hindi mga numero, kundi isang litrato ng mangkok ng goto. Ang kumpanyang ito ay magiging tulad ng goto na aking ina. Simple, tapat, at nakasentro sa tao. Pagkatapos ng event, dinala ni Don Ricardo si Elena sa isang maliit na beach town sa Batangas. Isang lumang inn na may pangalang Dagat View Inn. Dito dapat ang honeymoon natin, 30 taon na ang nakalipas, sabi ni Don Ricardo. Sa gabing iyon, nagluto si Elena ng kanin sa lumang kaldero. Silang sihwa, naguto sa isang plato. Kumain si Don Ricardo habang umiyak. Ang sarap. Dumating si Marco at ang kanyang anak kinabukasan. Sa isang malit na kwarto, makakatabi silang natulog. Masikip, ngunit mainit at puno ng pagmamahal. Sa ilalim ng pamumuno ni Marco, nagpatupad ang SGC ng mga pro-employee na polisiya. Tumaas ang morale at tumaas din ang halaga ng stocks ng kumpanya. Ipinamigay ni Don Ricardo ang 90% ng kanyang yaman sa mga charity. Isang buwan ang lumipas, pinasinayaan ang Elena Reyes Foundation sa gitna ng palengke. Si Don Ricardo mismo ang nagihaw ng barbecue para sa mga bisita. Sumayaw sila ni Elena sa gitna ng kasiyahan. Kabanata Newells, ang ganap na pagtatapos. Sa susunod na araw ng bagong taon, sa bahay ni Marco, ang selebrasyon ay hindi na para sa mga mayayaman, kundi para sa mga tindera sa palengke, sa mga scholars, at sa mga bata mula sa ampunan. Masayang-masaya si Don Ricardo. Sa hardin, naupo sila ni Elena sa isang bench. Isinuot ni Don Ricardo ang lumang singsing sa daliri ni Elena. Pasensya na, 30 taon akong huli. Ayos lang, nandito na tayo, sagot ni Elena. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Ipinikit ni Don Ricardo ang kanyang mata at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Elena. Inaantok ka ba? Tanong ni Elena. Hindi na siya sumagot. Isang payapang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Payapa siyang pumanaw. Nayak si Elena. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Isang simpleng burol ang idinaw sa bahay ni Marco. Daan-daan ang dumating para magbigay-pugay, ma-empleyado, ma-tindera, ma-batang tinulungan niya. Sa kulungan, pinanood ni Isabel at Anton ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Isang taon ang lumipas. Isang tansong plaque ang inilagay sa lobby NSGC. Nakaukit dito ang sulat kamay ni Don Ricardo. Hinabol ko ang tagumpay buong buhay ko, ngunit sa huli, nalaman kong ang tao ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag sana ninyong gawin ang aking pagkakamali. Sa araw ng bagong taon, sa sementeryo, dinalaw ni Elena, Marco, at ng kanyang apo ang puntot ni Don Ricardo. Inilapak ni Elena ang isang mangkok ng mainit na goto sa harap ng lapida. Hinaplos niya ito. Sa susunod na buhay, sana sa simula pa lang, tayo na. Makakasama silang naglakad pababang ang burol habang ang sikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa puntot. 30 taon ang nawala, ngunit sa huling sandali, natakpuan ni Don Ricardo ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi ito pera o kapangyarihan, kundi ang nga taong minamahal. Sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi at pagpapatawad, muli silang nakahawak kamay at natagpuan ni Don Ricardo ang kanyang kapayapaan sa huling hantungan. Lahat tayo ay may magamahal sa buhay.
Naway paramdam natin ang ating pagmamahal bago maging huli ang lahat. Dahil sa dulo na lahat, ang mga tao sa ating paligid ang siyang tunay na mananatili. Kung napakinggan ninyo ang buong kwento, mangyaring mag-iwan ng komento ang salamat sa kwento.